Political science is politics from polis, city and states. Science from sire, to know in study. The study of power in society, politics, and government. So, what is politics? According to Hewood 2019 Politics, in its broadest is the activity through which people make, preserve, and amend the general rules under which they live. An art of government also goes beyond the government institutions and concern itself with public affairs or those government and none that operates in public, contextualized in decision-making as a compromise and consensus or a means of conflict resolutions. Power which defined as the ability to do something. Governance. Worldwide Governance Indicators 2019 considered governance in terms of the existing traditions, institutions, and systems by which authority is implemented in certain country. Governance is about governing, regulating, managing, and ordering a group of people, or the whole state. Harrison, etc. AL 2015. Government is just one of the actors of governance, a general term used to describe a body or bodies of authority but also the process by which decisions are made. Harrison et al. 2015. Democratic versus non-democratic. Malaki ang pagkakaiba ng mga sistemang demokratiko at hindi demokratiko sa kanilang diskarte sa pamamahala, paggawa ng desisyon at pamamahagi ng kapangyarihan. Sa isang demokratikong sistema, kinukuha ng pamahalaan ang kapangyarihan at pagiging lehitimo nito mula sa mga tao na kadalasang tinatawag na soberanong otoridad. Nangangahulugan ito na ang mga mamamayan ay may karapatang lumahok sa proseso ng paggawa ng desisyon, direkta naman o sa pamamagitan ng kanilang mga inihalal na kinatawanan. Kabilang sa mga pangunahing tampok ng isang demokratikong sistema ang malaya at patas na halalan, ang tuntunin ng batas, proteksyon ng mga individual na karapatan at kalayaan, at isang multi-party system na pag-uunlad ng kompetisyon sa politika. Sa banda, ang isang hindi demokratiko o authoritarian na sistema ay nailarawan sa pamamagitan ng konsentrasyon ng kapangyarihan sa mga kamay ng isang individual, isang maliit na grupo o authoritarian na rehimen. Sa ganitong mga sistema, maaaring hindi mahalal ang pamahalaan sa pamamagitan ng malaya at patas at nahalalan. At ang mga mamamayan ay kadalasang may limitadong pagkakataon na lumahok sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang mga karapatan pantao, mga kababayang sibil at mga kalayaang pampolitika ay maaaring pahigpitan at ang mga tinig ng opisyon ay maaaring sugpuin. Bagamat ang mga demokratikong sistema sa pangkalahatan ay nagtaguyod ng higit na transparency, pananagutan at paggalang sa mga individual na karapatan, kung minsan ay mabagal silang gumawa ng mga desisyon at maaaring humantong sa pampolitikong gridlock. Ang mga demokratikong sistema ay kabilang banda ay maaaring maging mas mahusay sa pagpatupad ng mga desisyon, ngunit kadalasan ay walang mga checks and balances na nagtitiyak ng pananagutan at nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga mamamayan. Sa huli, ang pagpili sa pagitan ng demokratiko at di-demokratikong mga sistema ay nakasalalay sa iba't ibang salik, kabilang ang kontekstong pangkasaysayan, mga halagang pangkultura at ang pangnanais para sa katatagan o pagbabago. Gayunpaman, maraming bansa o buong mundo ang nagsusumikap na magpatibay ng mga demokratikong prinsipyo at kasanayan upang matiyak ang higit na kalayaan sa politika, katarungan, palipunan at pag-unlad ng ekonomiya.